Isang grupo ng mga lalaki ang pumasok sa apartment ng isang dalagang babae upang gawin siyang alipin. Si Katie ay isang batang babae na nangangarap maging isang propesyonal na modelo. Pumunta siya sa isang pulong kasama ang isang ahente mula sa isang modeling agency. Sinabi ng babae na kailangan ni Katie gumawa ng bagong portfolio. Hindi niya nagustuhan ang mga litrato na ginawa ni Katie. Humihingi si Katie ng payo at tinanong kung saan siya makakahanap ng magandang photographer. Sinabi ng babae na ang mga litrato ay nagkakahalaga ng ilang libong piso at hindi kayang bayaran ni Katie ang mga gastos na iyon. Bago umalis, napansin ni Katie ang isang kawili-wiling anunsyo. Umalis si Katie ng bahay na malungkot. Nakilala niya ang kanyang kapitbahay na si Jason. Sinusubukan ng lalaki na manghuli ng daga at nagpasya si Katie na tulungan siya. Mabilis siyang gumawa ng bitag para sa daga at sinabi na noong bata pa siya, tinuruan siya ng kanyang ama ng maraming bagay. Inimbitahan ni Jason si Katie na magkape at pumayag si Katie. Bumalik si Katie sa apartment at tumawag sa photographer. Kinabukasan, dumating si Katie sa itinakdang lugar para sa libreng photoshoot. Sa pagpasok, sinalubong siya ng isang lalaki na nagngangalang George. Sinabi nito sa kanyang kapatid na dumating na ang bagong modelo. Nagustuhan agad ni Katie si George. Pinuri siya ni Yorme at sinimulan ang photoshoot. Pagkatapos ng ilang litrato, inimbitahan siya ni Yorme na mag-alis ng Tapal Odo. Sinabi niya na ang ganitong mga larawan ay gustong-gusto ng mga modeling agency, pero tumanggi si Katie. At sinabi niya na, hindi ako magtatangal ng Tapal Odo para lamang maibenta ninyo ang mga litrato sa internet. Sinabi ni Yorme na walang masama dito dahil lahat ng mga modelo ay dapat handa sa ganitong bagay upang makakuha ng trabaho. Nainis si Katie at umalis na lang, labis na nasaktan dahil nawawala na ang kanyang pagkakataon na matupad ang kanyang pangarap. Kinabukasan, narinig ni Katie ang katok sa pinto. Dumating si Georgie sa kanyang bahay upang ibigay ang isang flash drive na may mga litrato. Hindi maintindihan ni Katie kung paano nalaman ni Georgie ang kanyang address. Hiniling niyang umalis ito at sinabing hindi na niya kailangan ang mga litrato. Ipinilit ni Georgie na tanggapin ang flash drive bilang paghingi ng paumanhin sa ugali ng kanyang kapatid. Kinuha ni Katie ang flash drive at nilock ang pinto. Pagkatapos, lumabas si Katie sa apartment upang magtapon ng basura at nakalimutan niyang i-lock ang pinto. Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik si Katie sa bahay at natulog. Sa gabi, nagising siya mula sa kakaibang tunog. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Katie kay Georgie at hiniling niyang umalis ito, pero hindi intensyon ni Georgie na umalis. Iniisip ni Georgie na gusto siya ni Katie, pero nagulat si Katie. Sinubukan ni Katie na tumakbo palabas ng apartment pero hindi niya nagawang buksan ang pinto. Sinimulan niyang sumigaw. Inatake ni Georgie si Katie at pinatahimik siya. Narinig ng kapitbahay na si James ang mga sigaw kaya pumasok siya sa apartment, ngunit agad siyang sinaksak ng ilang beses. Bumagsak si James sa sahig at nakita niyang inaatake ni Georgie si Katie. Pinilit ni Georgie na sabihin ni Katie na mahal siya nito. Pagkatapos, tinanggal ni Georgie ang kanyang pantalon at ginawa ito. Pagkalipas ng ilang minuto, tumayo siya at napagtanto ang kanyang ginawa. Tinawagan niya ang kanyang kapatid at sinabi ang lahat. Dumating si Ivan kasama ang kanyang kaibigan. Galit siya sa kanyang kapatid dahil kailangan niyang linisin ang gulo. Mabilis na nakaisip ng plano si Ivan. Kumuha siya ng magic powder at pinilit ang babae na kainin ito. Nagising si Katie at nakita ang isang lalaki sa ibabaw. Nasa takot si Katie at napagtanto niyang siya ay kinidnap. Sinabi ni Katie na nauuhaw siya at humingi ng tubig. Tinupad ni Cole ang kanyang hiling. Pinigilan ni George ang kanyang kaibigan. Bumaba si Ivan sa basement at binigyan ng kumot ang babae. Sinabi niyang kakailanganin niya ng lakas. Sinubukan ni Katie na makalaya pero napagtanto niyang hindi siya magtatagumpay. Makalipas ang ilang oras, bumaba ang mga kidnapper sa basement. Binigyan siya ni Ivan ng isang tableta at sinabi kay Georgie na hugasan siya. Sandaling umalis si Georgie. Nagpanggap siyang natutulog at bigla niyang inatake si Georgie. Nawalan ng malay si Georgie at tumakas si Katie sa bintana. Tumakbo si Katie papunta sa abalang kalsada at hindi niya maintindihan kung nasaan siya. Humingi siya ng tulong sa mga taong dumadaan pero iniiwasan siya ng mga tao dahil hindi nila maintindihan ang sinasabi niya. Lumapit sa kanya ang isang pulis at inimbitahan siyang sumakay sa kotse. Sinabi niya na siya ay kinidnap at siya ay inapi. Nasaan ako? Tanong niya. Nasa Bulgaria ka, sa istasyon ng pulisya, sagot ng opisyal. Muling ikinwento ni Katie ang nangyari sa kanya at humiling na dalhin siya sa American Embassy. Inalok siya ng opisyal na sumailalim sa isang medikal na pagsusuri, ngunit tumanggi si Katie dahil maaaring makita ang mga bakas ng ilegal na gamot sa kanyang dugo. Nagdududa ang opisyal sa sinasabi ng babae. Pumasok ang isang babae sa opisina. Nangako siyang tutulungan si Katie at hiniling sa opisyal na umalis.
Si Ana ay tumutulong sa mga babaeng katulad ni Katie. Ipinakita niya ang kanyang kamay at sinabing matagal na siyang nasa parehong sitwasyon. Inimbitahan ni Ana si Katie na pumunta sa American Embassy kasama siya. Habang papunta roon, inimbitahan ni Ana si Katie na dumaan muna sa kanyang bahay upang makapagpalit ng damit at makapaglinis ng sarili. Pumayag si Katie. Pagdating sa bahay ni Ana, sinabi ng babae kay Katie na pumunta sa basement dahil naroon ang mga damit. Ngunit nagkamali ng malaki si Katie sa pagtitiwala sa babae. "Welcome back," sabi ni Ivan habang pinasasalamatan ng kanyang ina sa tulong. Umalis na ang babae. Inimbitahan ni Ivan ang isa pang kaibigan na sumali sa grupo. Kinuha ng lalaki ang stun gun at inalis ang kanyang pantalon. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas siya ng basement. Nagustuhan niya ang ginawa kay Katie. Sumunod na pumasok si Ivan sa silid at sinabi kay Katie na hindi na siya maganda. Sinampal siya ni Katie sa mukha at gumanti si Ivan. Tinawag niya ang kanyang assistant at pinahukay sila ng isang hukay. Tinangal ang tapal-odo ng babae at inilagay sa isang kahon. Samantala, pumunta si Georgie sa kanyang ina. Ipinaliwanag ni Ivan kay Nikolai na hindi na sila makakabalik sa Amerika. Nananalangin si Katie sa Diyos na iligtas siya. Ayaw niyang mamatay sa ganitong lugar at ganitong paraan. At narinig siya ng Diyos. Napunta si Katie sa isang imburnal sa ilalim ng bahay. Naglakad siya ng matagal sa mga mahabang lagusan ng imburnal. Nakakita siya ng isang lugar kung saan dati nanirahan ang mga tao. Nakakita siya ng lighter at nagsindi ng apoy. Matapos ang ilang sandali, napansin niya ang isang kalapati at kinain ito. Kinabukasan, natagpuan ni Katie ang daan palabas ng imburnal. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa simbahan. Kumuha siya ng pagkain at damit. Ilang araw ang lumipas at natagpuan siya ng pari. Pinayagan siyang kunin ang pagkain pero hiniling sa kanya na huwag na muling magnakaw. Nag-alok ng tulong ang pari, pero hindi na mapagkakatiwalaan ni Katie ang sinuman. Pinag-ipon ni Katie ang kanyang lakas at lumabas ng simbahan. Pumunta siya sa American Embassy pero hindi siya makapasok. Ilang araw ang lumipas at bumalik si Katie sa simbahan. Sigurado ang pari na may masamang nangyari sa babae pero ayaw niyang magkwento at sinabing kaya niyang harapin ang kanyang mga problema. Natagpuan ni Katie ang bahay ng mga kumidnap sa kanya at nagsimula siyang sundan sila. Unang nagpa siya si Katie na maghiganti kay George. Sinundan niya ito at inilagay ang kanyang krus sa kape ni Georgie. Sinundan siya ni Georgie at nahulog sa isang bitag. Sinuntok ni Katie si Georgie hanggang mawalan siya ng malay at itinali ito sa pader. Nang magising si Georgie, kinuha ni Katie ang isang kutsilyo at tinanong siya kung mahal niya siya. Gumawa siya ng ilang hiwa at pinahiran ng putik ang katawan nito. Pagkatapos ay umalis siya at nagtungo sa club. Si Cole ang susunod na target ng babae. Naghintay si Katie hanggang malasing si Cole. Inakit niya ito papunta sa banyo at inatake siya mula sa likod. Wala nang nagawa si Cole at kalaunan ay huminto na ito sa paglaban. Ginamit ni Katie ang toilet upang maghiganti. Pagkatapos, pumunta si Katie sa lalaking gumamit ng stun gun sa kanya. Inakit niya ito sa isang bitag at gumawa ng isang misteryo. Una, gumamit siya ng stun gun at pagkatapos ay gumamit ng baterya. Sunod na pumunta si Katie sa bahay at kinidnap si Ana. Inilagay niya ito sa isang kahon at pinilit siyang panoorin. Samantala, umuwi si Ivan at nakita ang mga nagkalat na bagay. Bumaba siya sa basement at napansin ang isang butas sa sahig. Bumaba siya sa imburnal at nahulog din sa isang bitag. Samantala, sinabi ng pari sa opisyal na kamakailan lamang niyang nakilala ang isang American girl. Sinabi niyang kailangan ng tulong ng babae. Hiniling ng opisyal na ipakita sa kanya ang lugar kung saan nagpunta ang babae. Nagising si Ivan sa mesa at naramdaman ng isang vice sa pagitan ng kanyang mga binti. Sinabi ni Katie na hindi na siya matapang. Narinig ni Ivan ang mga sigaw ni Ana. Natawa siya. Tinanong ni Katie kung bakit siya natatawa sa kanyang ina. Sinabi ni Ivan na hindi si Ana ang kanyang ina. Siya ay bihag ng kanyang ama hanggang sa siya ay nabaliw at nanganak kay Georgie. Muling napatunayan ni Katie kung anong klaseng mga tao sila. Sinimulan niyang pisilin ang vice at gumawa ng omelet mula sa mga itlog ni Ivan. Sa sandaling ito, natagpuan sila ng opisyal at hiniling kay Katie na tumigil. Bigla ang hinawakan ni Ivan ang babae at binaril siya ng opisyal. Napagtanto ng lalaki na hindi nagsisinungaling si Katie at pinalaya siya. Matapos maghiganti sa kanyang mga nang-api, si Ana ay nagtungo sa American Embassy upang makauwi. At dito nagtatapos ang pelikula.